trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Questionable naman ang timing ng silent request para kay dating Congressman Mike Defensor. Kasalukuyang dinidinig ng House Committee on Justice ang hirit na impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito na ang ikalawang tangka sa Kamara para ipa-impeach ang bise matapos ideklarang unconstitutional noong 2025 ang unang reklamo. Kailangan naman ang hindi bababa sa 106 na kongresista mula sa mahigit 300 congressman para maaprobahan ang impeachment case sa Kamara. Sa Senado, kailangan hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 ng mga senador para sa conviction. Saklaw ng kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan ang mga senador at kongresista na sila naman ding nagpapasya sa usapin ng impeachment. Hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Nauna nang binanggit ni Navotas Representative Toby Tiangco na inalok umano ng funding allocations ang mga kongresista kapalit ng suporta sa first impeachment ng VP. Ginamit raw dito ang unprogrammed appropriations sa national budget, bagay na itinanggi naman ng Malacanang. Baka siguro yung budget medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala ng mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Pinayuhan naman ni Defensor ang mga kongresista na pag-isipang mabuti kung susuporta o hindi sa impeachment. Bilang nagsilbi ng 9 na taon sa Arroyo Cabinet, iginit ni Defensor na bilog ang mundo, lalo na sa politika. Sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po ito. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusga ang tao. No? At pagka po pa si BP Inday Sara, di ba? Kaya dapat to, ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang desisyon ng kongresista kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa.